I had rather speak 5 words, sabi niya, with my understanding that by my voice I might teach others also than 10,000 words na hindi naman naunawaan. Si Pablo ay linguistic si Pablo. May linguistic siya. Kaya niya magsalita ng iba't ibang dialect din. Pero sabi niya, mas maganda na magsalita siya ng 5 kaysa ang dami na hindi maunawaan. So ang point niya doon, ang pinupoint niya, mas maganda yung magsalita na nauunawaan yung sinasabi. Ayan yung point naman ni Apostle Paul. Kaya pagdating sa verse 22, sabi niya, wherefore tongues are for a signs not to them that believe, but to them that believeth not. So yung tongues ay isang sinyalis na isang sign sa mga hindi nananampalataya. Kasi nga, pagpunta ka doon ito kasi yung scenario sa Agora market ay siyempre ang mga tao doon magkasalita sila na hindi mo maunawaan lahat ng mga dialect. Pag nasa market, hindi mo alam, di ba? Kasi iba't ibang dialect nandun. At na-picture yun, parang ganun yung nasa church. Na kung ano-ano yung mga dialect na parang ang description is the unbeliever. So, ang sinabi dito sa verse 22 is a sign of the unbelievers. Kasi meron kailangan ng mag-interpret, kailangan ng maging maayos. Kasi kung lahat magsasalita, kasi naging magulo itong church na ito eh. So nagbigay si Apostol Pablo ng may ilan lang, 2 o 3, dahil halos lahat ay nagsasalita ayon sa gusto nila. Kaya minention din ni Apostol Pablo dito sa na ang Panginoon is God of order. Nagiging out of order na ang congregation dahil halos lahat ay gustong magsalita. Kaya si Pablo ng policy na dapat 2 o 3 lang. Kung walang mag-interpret dito sa verse 27, if any man speak in an unknown tongue, let it be by 2 or at the most by 3. So ganun lang, may limitation. Kasi halos lahat ay gustong magsalita. So naglagay si Apostol Pablo ng standard na 2 o 3. Pero kung walang mag-interpret, sabi niya sa verse 28, but if there be no interpreter, let him keep silence in the church. Ayan. Kung walang mag-interpret, ay silence na lang. Pagdating sa 33, for God is not the author of confusion. So ang ginagawa ko dito, yung tongues. Ibig sabihin, kung lahat ay magsalita, kung ilan ang nasa congregation, halimbawa lang, magsalita kung ano yung sinasalita nila, magiging magulo. Kaya si Apostol Pablo, sabi niya, 2 o 3. Kung wala namang mag-interpret, manahimik na lang sa loob ng iglesia. Kaya dahil ang Panginoon ay hindi siya Panginoon ng confusion. Kasi very confusing naman. Siya ay God of order. Ayan, dito sa verse 33. Pagdating sa 34, sabi niya, let your women keep silence. Dahil ang allow lang na magsalita, mag-speak in tongues ay lalaki. So, ang babae ay hindi inalaw na mag-speak in tongues dito sa context na ito. Sabi, let your women keep silence in the church, for it is not permitted unto them, referring to the women, to speaking in tongues. So, ang inalaw lang na mag-speak in tongues, 2 o 3, pero lalaki. Ngayon, kung walang mag-interpret, hindi na lang gagawin dahil ang Panginoon siya ay God of order, hindi siya God of confusion. So, yun yung during the Corinthian church. So, ano ang pinaka point ni Apostol Pablo?
kung maaari, wag na lang. Kaya sabi niya sa verse, verse 19, na mas magandang magsalita yung naunawaan kaysa magsalita ng hindi maunawaan. Yan yung actually yung point niya doon. Kaya sinabi na din niya na ito ay mag-end. Itong gift na ito, sabi niya ay mayroong hangganan lang. Okay? Mayroong tinatawag hangganan. Sinabi niya kasi ito ay mga gift of tongues. During the transition, punta lang tayo sa gift of transition. Meron kasing tinatawag na transitional. So, from Acts 13 to 28, mayroong tinatawag transitional period. So, dito, ang 1 Corinthians at saka yung 2 Corinthians ay naisulat during the transitional period na kung saan nandito yung mga spiritual gifts. Dito nag-compare, pero sabi ni Apostle Paul, kung darating yung complete o yung perfection, ibig sabihin, pag na-complete yung complete revelation, kasi ito ay during the time of grace period. So, the revelation of the grace of God given to Paul. So, mayroong tinatawag gradual revelation. So, ibig sabihin, during the transitional period, then dito na-exercise yung mga spiritual gifts at more on focus sa mga Israelites. Kasi ang mga Israelites ay sila ay na-motivate ng mga gifts, mga sign gifts. Ito kasi ay mga sign gifts. Ang mga Israelites, sila ay motivated doon sa mga signs. So during sa time na ito, ang sign gifts ay nag-operate at more on nakafocus sa mga Israelites. Kaya dito sa Corinthians ay more on Israelites ang pinaka-intention, pinaka-focus ni Apostle Paul para sila ay kanilang ma-acknowledge ang ipinapangaral ni Apostle Paul, particular dito sa mga Israelites. Kasi sa mission, sa pinaka-mission ni Apostle Paul during translation ay Israel. Kasi yung pinaka-focus namin sa mga Gentiles after Acts 28. So ang mga Gentiles na pinaka-focus naman niya after Acts 28. Pero during the transitional period, ang kanyang pinaka-focus Israel. At ang Israel ay motivated sila ng signs starting pa lang dito kay doon sa time ni Moses. Sa time ni Moses, itong mga Israelites ay motivated na sila ng mga signs. Kung maalala nyo doon sa Egypt, okay, may ilang signs yung ipinakita ng Panginoon sa mga Israelites. Mayroong 10 signs patunay na ito yung Panginoon. Nung nandun sila sa wilderness, ang daming signs na ipinakita din ng Panginoon sa mga Israelites. Mga signs. Kaya itong mga Israel ay more on signs ang kanilang tinitignan. Kaya dito sa transitional period, lalo na sa Corinthian Church, ay ang Panginoon nagbigay ng mga maraming signs para sa kanila. Pero after that, after Acts 28, ang focus ng Panginoon sa mga Gentiles, salvation sent to the Gentiles, nag-close, kumbaga nag-stop yung mga tinatawag na sign gifts after Acts 28. At sinabi ni Apostle Paul na ito'y mag-stop. Dito sa 1 Corinthians 13, sabi niya sa verse 7, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things, charity never faileth, but whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, ito po yan, speaking in tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. So, yun yung sinasabi ni Apostle Paul regarding doon ay more on nakafocus siya dito sa mga Israelites. Kaya kung mapansin niyo sa Corinthian Church, sila yung binansagan na spiritual church. Bakit? Then doon yung mga iba't ibang
gifts na nagmamanifest, pero ang intention para sa mga Israelites. Pero later on, after Acts 28, ang kaligtasan ay sent to the Gentiles. Dito sa Acts 28, 28, pakibasa. Acts 28. Oh. Yung Acts 28 ay nakafocus na more on sa mga Gentiles. Pero during transition, ang pinaka-audience ni Apostle Paul ay mga Israelites. At yung mga Israelites ay more on naghahanap sila ng mga signs. Okay, more on signs. Acts 28. Sige, ito after na ha. Pakibasa. Tinggibos ni Pablo, masabong na ibaga kada kayo tapno maamuan nyo, ana ibaunan, nagitihintil, nagiti mangipakaamo, iti mensahe ni Diyos, maibapan, iti pan makaisalakan. Ayan, so right now, therefore unto you that the salvation of God is sent unto the Gentiles. Sent unto the Gentiles. But before Acts 28, ang pinaka-mission ni Apostle Paul ay more on sa Israel. Kaya to the Jew first, ibig sabihin, ang first na mission niya ay itong mga Israelites. Okay, and then to the Gentiles. After Acts 28, nakafocus siya sa mga Gentiles. Dagdag pa natin yung sa Romans 11:11. Romans 11:11. Okay. Sunod nga ron, hindi na itibkol na itibudyo, saan da kali na imimang, at nagdakali ipakalailanda, saan, bagutan nagbaso da, may tipakan panakaisalakan, kadagitihin. Ayan, di ba? So, may reason in the, they should fall, God forbid, but rather through their fall of Israel, salvation is come unto the Gentiles. So, yan po ay after Acts 28. Yung 1 Corinthians, ito yung mga books na naisulat during transition. Pag sinabing transition, mayroong program na nag-transition. Ano po yun? Yung program ng kingdom. Yung kingdom program ay unti-unting nawala nung inirebel ang programang ito. So we are under the dispensation of the grace of God. We are not under the kingdom program. Ito po yung kingdom program. Kaya nga, nung dumating si John the Baptist, di ba, ipinapangaral po niya, kingdom. Nung dumating si Jesus Christ, ipinangaral niya yung tungkol sa kingdom. Pumili siya ng mga 12 apostles para sa mga Israelites, ipinapangaral tungkol sa kingdom. Ngayon, nung dumating si Apostle Paul, ipinapangaral niya yung grace. Magkaiba ang message ng kingdom na ito po yung earthly kingdom, sa gospel of grace. Kasi ang gospel of grace, ang content, yung cross. Ang content ng gospel of the kingdom, yung paghahari ng Panginoon dito sa lupa. So ito po yun, maghahari si Jesus, 1,000 years. So yun yung content dito po sa ipinapangaral ni John, maging yung mga prophets. So yung mga prophets looking forward, ito po, yung mga propeta. Pero ito, iba. Ang message ng grace, ang pinaka-content ng message is yung ginawa ni Kristo sa cross, at yan ang ipinangaral ni Apostle Paul. Ngayon, habang ipinapangaral ni Apostle Paul ang cross, ang programa ng kingdom unti-unting gradually nawala hanggang after Acts 28. So pagdating ng Acts 28, ang nag-operate ng program, ito na. Okay, kaya salvation sent to the Gentiles. Wala namang ganun under the prophetic program. Ang under the prophetic program, more on nakafocus sa mga Israel. Israel ang pinaka-focus. Nung dumating si Jesus, nakafocus sa Israel. Tinawag si John, nakafocus sa Israel. Pumili ang Panginoon ng 12 apostol, nakafocus pa rin sa Israel. Diba? Kaya 12 apostles representing the 12 tribes of Israel. Hindi naman kasama ang mga hintil sa 12 apostles.
Di ba? Si Pablo ay pinili apostol sa ating mga hintel. The good news para sa atin. But before that, wala pong ganon na programa ang Panginoon ng mga hintel ay bahagi din sa pinaka-programa niya. Nagkaroon lang tayo ng malinaw na program, bahagi sa programa nung tinawag si Pablo na apostol nating mga hintel at ipinapangalan ang mensahe ng cross. Pero ang good news naman nito, habang ipinapangaral ni Apostol Pablo ito, inunan niya ang mga Israel. Kaya may transition. Hanggang nireject ng Israel yung ipinangaral niya, Acts 28. Nireject niya, kaya dahilan ang kaligtasan sent to the Gentiles. Nakuha niyo? So dito po yan, yung tongues, yung na-mention natin sa 1 Corinthians 14, actually, start yan sa, sa chapter 7 pa lang, pinag-uusapan na yun, mga ganun. Pero during this period of time, kaya dito na-isulat, aside from ito, 1 Corinthians, nandito din yung Book of Romans, Book of Galatians, Book of 1 and 2 Thessalonians, na-isulat during sa period na ito. During the transitional period. Pero after that, after nireject nila ang mensahe, salvation sent to the Gentiles. So, bakit pinangaralan itong mga Israelite? Dahil sa programang ito, Israel at saka Gentiles pinag-isa. So, para mapatunayan na pinagsama, dapat pangaralan muna ang Israel bago mga hintel. Kasi kung hintel lang siya diretso, ibig sabihin may discrimination. During the time of grace period, walang discrimination dahil Jews and Gentiles equal. Tignan natin Romans 10. Tignan nyo. Romans 10:12. Romans 10:12. Sige. Mairaman amin na tatawag niya ito'y ang sipot awan pakayigyalan na iti kudyo kadagiti hintil. Diyos na lang ti apot sa amin at bindisyon na kasi gusto ti amin umawag tingkwanan. So, pantay-pantay lang. Pero dito hindi. Hindi po dito equal. Dito po, sa time na ito, equal footing. Jews and Gentiles equal. Dito po hindi. Ang Gentiles ay hindi equal sa mga Israel kasi ang mga maging ang Panginoong Hesus ang focus ni Israel. Maging yung mga 12 apostol ang focus Israel. Basahin niyo sa Mateo 10 para malaman niyo. Mateo 10, 5-6 na ang focus sa kanilang ministry before ang grace program na i-reveal. Bago po yan, ang ministry nila sa Israel. Pakibasa, Mateo 10, 5-6. Sige. Imbaon ni Jesus dagiti sa kapuan ng dua. Ito'y timbilin na katapalan. Di kayo magpapalit ti uray sa dino at daga dagiti hintel, dino ti uray sa dino nga ili dagiti Samaritano. Ngayon, yung kayo digdi kadagiti napukaw ang karnero iti nasyon. Diba? Malinaw. So, sa panahon nito, bago pa tinawag si Apostol Pablo na maging apostol, ang pinaka-programa nila ay mga Israel. Okay? Mga Israel, ang pinaka-mission nila ay ang Israel. Hindi mga hintel. Pinagbilin na yung mga 12 apostol na huwag kayong pumunta sa mga hintel. Oh. So, pagdating dito kay Apostol Pablo, inuna niya yung mga Hudyo. Basahin niyo sa Romans 1:16 para malaman niyo po. Romans 1:16 na inuna niya ang mga Hudyo. Sige. Romans 1:16. Para makuha natin yung reason kung bakit yung tongues ay effective during the transitional period. Okay? Pero ulitin ko po, ang pinakaunang mission ni Apostle Paul during the transitional period ay mga Israel. Kaya, ang nag-transition dito
ay ang programa sa kingdom. Ang mga naniniwala din sa kingdom at yung kingdom program ay nag-transition. Yung mga side gifts unti-unting nawawala hanggang after Acts 28. Kasi nga, ang programa nila ay unti-unting nawala hanggang totally nireject ng mga Jews ang ipinapangaral ng Apostle Paul. Kaya, yung gifts na na-mention after Acts 28, wala na. Pero ang mission niya, inunan niya mga Hudyo. Basahin, Romans 1:16. Nananay, ti panagdalik ko, iti Ebanghelyo, tayo sut, ang nakabalin ti Diyos, ang mga isalakan kalagiti amin nga mamati. Muna, kalagiti Hudyo, Pastamet, kalagiti Hintel. Yan, next na ang mga hintel. So, inunan niya mga Hudyo. Kaya during the transitional period, ang pinaka-audience niya, mga Hudyo. Then, nung nireject ng mga Hudyo, ng mga Hudyo ang ipinapangaral ni Apostle Paul, salvation sent to the Gentiles. Then, to the Gentiles. Ibig sabihin, after Acts 28, ang pinaka-focus, Gentiles. Pero doon, during transition, ang unang audience ni Pablo, Israel. Kaya, kailangan yung signs. Tignan natin, dagdag natin sa 1 Corinthians 1. 1. Verse 22. Ano ba yung pinaka ng mga Hudyo? Ano ba yung pinaka parang hinahanap nila? Yung milagro, ti kayat, at italan ng ti Hudyo, mas mapanatnag, inasirig man sa sukulan ti Grego. So, more on sila, signs. Kaya, dito po, ulitin pa, ang daming signs, yung tongues, yung speaking tongues, yan pa ay signs, gifts of interpretation signs, practice signs, dito po ang daming signs. At, ulitin ko po, yun ang purpose dyan para sa mga Israel na yun ay paniniwalaan. Kasi ang mga Israel, doon ang motivation nila, doon sa mga signs. Kaya yung tongues na doon ay signs na para sa Israel. At later on, yung tongues ay binanggit na rin ni Pablo na signs sa mga hindi na nanampalataya. Okay? So, ganun po yun. Pero hindi yung tongues noon, speaking in tongues noon ay dialect. Okay? Dialect po. Dialect. Ang tongues, ang pagsalita ng iba't ibang wika ay dialect. Hindi po yung narinig natin ngayon, hindi po yung dialect. Wala pong isang makapagsabi na ito yung dialect sa lugar na ito. Yung babbling. Okay? Na wala na sa Bible po yun. Wala na sa Bible, yung babbling. Ang nasa Bible is dialect. Speaking in tongues sa Bible ay dialect na kailangan ipaliwanag, pero nakafocus sa mga Israelites. Pero after Acts 28, ang focus ay more on sa mga Gentiles. Ang pinaka-focus. So, kailan nag-stop yun? Nag-stop after Acts 28. Kaya ngayon, kung makapagsalita ka ng iba't ibang wika, inaaral mo na. Pero noon, hindi. Kasi gift. Pag sinasabing gift, hindi mo pinag-aralan, makapagsalita agad yung tao, pero hindi niya alam. Kailangan may mag-interpret naman. Okay? So, mayroong gift of tongues. Ibig sabihin, makapagsalita siya kung anong dialect. And then, para maunawaan ng iba, mayroon naman isang bibigyan din ng gift. Gift of interpretation. Noon, during sa time na ito. Pero after that, wala na. Okay? Wala na. Kaya ngayon, makapagsalita ka ng iba't ibang wika, halimbawa, pinag-aralan mo yun. So, makapagsalita ka, kaya mo ipaliwanag din. Bakit? Kasi pinag-aralan mo na. Pero noon, yun ay signs. During this period of time.
At sino ang lahat ba pwedeng ilan yung inalaw na magsalita sa church? 2 o 3, pero pag walang mag-interpret, wag na lang kasi magmagulo ang iglesia sa Corinthian church. Okay? So, ang Panginoon siya ay God of order. Ngayon, ang tanong, ang pagsalita ng iba't ibang wika hanggang ngayon ay gift? Hindi na. Kasi nag-stop after Acts 28. At sinabi ni Apostle Paul. So, kung magsalita ka ng ibang wika ngayon, pinag-aralan mo na yun. O, tumira ka sa isang lugar ng mga 6 months, siguro 1 year, meron ka na matutunan. Pero during that time, wala. Gift. Automatic, instant yun na makapagsalita kasi mayroong binigyan ng gift. Nakuha? Yan. So, ang Panginoon siya ay God of order. Ayan. At sinabi din ng Apostol Pablo, mas maganda magsalita na lang ako ng 5 salita sa maunawaan kaysa 10,000 na hindi maunawaan. So, ibig sabihin, sa time na ito, alam niya na magulo talaga ang ganong pangyayari dun sa church dahil hindi magkakaintindihan. Kaya, ang ni-require niya lang 2 o 3. And then, mayroong mag-interpret. And then later on, sinabi din niya, yun ay sign of unbelievers na. Kasi, meron mo yan, yung wala nang pagkakaunawaan, confusion. At sinabi din niya, ang Panginoon ay hindi siya God of confusion, siya ay God of order. Ibig sabihin, wala na siya order. Yan. So, ulitin ko, ang gospel dito po, sa time nito ay more on nakafocus sa ginawa ni Kristo sa cross. Ang gospel naman, bago namatay si Jesus Christ, ang gospel naman dito, nakafocus sa paghahari niya sa Israel. So, dahil yun yung propesya, yun yung focus. So magkakaiba, ang focus ng mga apostles, ang 12 apostles, ang pinaka-focus nila, paghahari ni Kristo. Ang focus naman ni Apostle Paul, maligtas lahat, Israel at saka Gentiles, pag maniwala sa mensahe ng cross. Yun yung pinaka-mission na mag-unite yung dalawa at tatawagin body of Christ. So, kung maniniwala pala sa gospel of the cross, the message of the cross, Israel at saka Gentiles, kung maniwala, tatawagin one body. Okay? One body of Christ. So, si Apostol Pablo, siyang nag-mention na ang Israel at saka Gentiles, pag naniniwala, ay tinatawag isang katawan ni Kristo. Pero noon, walang ganun. Dahil, nakafocus lamang doon sa programa ng prophecy at ang paghahari ng Panginoon later on sa bayan ng Israel. Pero hindi siya tinanggap, pinatay, dahilan din na ang Panginoon nag-open ng panibagong programa na Israel and Gentiles pinagsama. But before Israel and Gentiles hiwalay, sa programa ito, Israel and Gentiles pinagsama, pero ang gospel, yung ginawa ni Kristo sa krus. Magkaiba yung gospel of the kingdom, nakafocus lamang po sa mga Israelites. Kaya yung utos nila, huwag kayong pumunta sa mga hintay. Ano gospel na dala-dala nila? Gospel of the kingdom. Kung basahin mo yung verse 7, basahin mo yung verse 7. Ituloy niyo po, yung verse 7 sa Matthew 10. 7, ang dala-dala nilang pangangaral is tungkol sa kaharian. Sige. In kayo'y kasabada ito, kasitigan ti pagarayan ti langit. Ti langit. Okay, tuloy niya. Ano yung nilalaman pa? Aside from, introducing the kingdom of heaven is at hand, ano yung content? Ano yung content habang ipinapangaral nila? Ano bang mga gagawin nila? Sige, verse 8. Paimbagin nyo, dagiti masakit. Yun. Pagungarin nyo, dagiti natay. Agasan nyo, dagiti at puputin.
Ken paksyatin nyo, dagiti demonyo. So yun yung content noon. Pag ipapangaral ang kingdom, ang laman ng kingdom gospel ay yun. Pero ang laman naman ng grace gospel ay yung word ni Christ sa cross. Pero pag kingdom gospel naman, ang nilalaman ay yun, yung buhayin yung patay, cast out, devils, healing, ano pa, cleanse the lepers, at marami pa. Hindi content sa gospel of the kingdom yung ginawa ni Kristo sa cross. Ang ginawa ng Panginoon doon sa cross, yun yung laman sa gospel of grace. At kung saan dito tayo sa programa ito. Hindi tayo doon sa programa na yun. Ito po yung programa natin, ang apostol natin, na si Apostol Pablo, hindi yung 12 apostol na pinili para sa 12 tribo ng Israel. Nakuha? So, ulitin ko yung times gift yun. Gift during that period of time. Gift din yun. O, dito pa rin sa dito. Kasi may mga nag-aakusan na mayroon silang gift na makapaggamot daw eh. Wala yan. Hindi totoo yan. Kasi nung COVID, sana bakante na yung hospital. Kasi alam natin yung Bible. Si Pablo nga na may gift, yung panyo pala pwede. Pero after nung mayroon pa bang gumaling pa si Timothy? O, sabi nga ni Pablo na gumamit ka lang, use a little wine for your stomach. O si Trophimus, Epaphroditus. Di ba mga co-workers ni Pablo yun? Inasaan na yung power niya? Binuhay na niya si Eutychus. Nahulog sa bintana. Nung nag-break si Pablo, nahulog si Eutychus sa bintana ng galing sa third floor, namatay, binuhay niya. Kasi si Pablo, sa tanong ito, mayroon pa siyang gift of healing, gift of interpretation, gift of tongues, marami. Mayroon siyang gift. Nung nagkasakit siya, anong sagot ng Panginoon sa prayer niya? My grace is sufficient. That time, gumaling din siya. Kung mayroon pa yung gift na later o nawala. So, hindi totoo yun. Totoo sa time na ito. Effective sa time na ito, during the time of Acts. Si Pedro nga, sa Acts chapter 3, pinatayo niya yung hindi nakakalakad. Tignan natin ang Acts chapter 3, verse 6. Kasi that time, very powerful. Kung may nagtikim na gano'n, maraming mga sa overpass, kawawa sila doon, may bulag, hindi makakalakad. Yung mga nag-claim na mayroong gano'n, yun yung ministry sana nila. Sige nga, basahin nyo. Acts 3, 6. Kinuna ni Pedro, awang kwarta, unang itid ko king ka, daddakan niya. Tinagan ni Jesus Cristo at taga Nazaret, ibilin ko paglaka. Tapos sa verse 7, nakalakad ba siya? Yes. Inig ka man na, makanawang nga imat pilay, siya na tingrungan at timbakder. Timbakder, tapos nagiti susuko ti pilay. Oo. Nakalakad. Ngayon ang tanong, si Pedro ba ay binigyan ng Panginoon ng gift na ito para makapagpagaling? Yes. Basahin nyo, Mateo 10:1. Binigyan sila. Mateo 10:1. Yung mga nag-claim na yun, saan galing yung claim nila? Ang binigyan ng Panginoon, 12 apostol lang. Tapos idagdag mo pa yung mga maraming nag-claim na yun. Saan galing yung power? 12 lang ang binigyan. Mateo 10:1. Sige. Never ni Jesus naging sa kapulo, pitwa nga dalan na. Nikan na ina, ang nakabalin na magpaksyat, katagitidakis, ng Espiritu. Ken, magpalimbag, kadagiti, ang sagsagaba, ihamin, nakita, isipit. Ken, ang naen. So, ilan lang ang binigyan ng authority? 12. Bakit may nag-claim ngayon? May idagdag na sila. 12 lang yung na-mention sa Bible. So, kaya si Pedro may record
na nakapagpagaling siya, may iba pa, dahil isa siya sa binigyan ng power. Okay? Kaya hindi totoo yung mga nagkiklaim ngayon. Pastor, baka ina-apply pa kasi nila yung lumipas na yung gifts of healing. Ganyan eh. Hindi nila alam na lumipas na eh. So, hanggang ngayon, effective. Wala na pong gano'n. Kasi, magiging mali na ang Bible kung hanggang ngayon mayroon pa. Bakit? Eh, yung mga co-workers ni Pablo na faithful sa ministry, bakit hindi na nagumati? Oh, sila Epapra, si Epaphroditus, Trophimus, Timothy, at yung baging si Pablo mismo, may sakit. O nasaan na yung power niya kahit yung handkerchief niya nakapagpagaling pa during this period of time. Eh kung mayroon pang ganyan, si Pastor Bayani, puno yung church niya. Pwede kang mag-pray sa Panginoon for healing kasi ang Panginoon ay powerful. Pero wala ng tao na binigyan ng gift na pag i-touch mo yung stage 4 cancer ay agad-agad. Wala na. Pero ang Panginoon kaya magpagaling ay accordance to His will. Pero yung tao, last na po ito, si Pablo. At yung mga kasama niya during the transitional period, sila yung last. Kaya pag may sakit, padoktor. Then, pray. Di ba, pray din yung may sakit. Hanggang na, request for healing. Pero ang Panginoon, siya yung gagawa doon, hindi yung si Pastor. So, ulitin ko po ang healing, ang Panginoon kaya mag-heal. Kahit, depende sa Kanya. Pero yung binigyan ng power, katulad ni Apostol Pablo na mayroong power, pati panyo, kayang, kasi binigyan siya that time. Yung mga apostles, kaya nilang magpagaling lahat dahil binigyan sila ng power. Eh ngayon, sino sa mga binigyan ng power? O dapat nung pandemic, nakatulong sila. Ang daming namatay nung pandemic, pero wala sila. Pero yung mga nagkiklaim, nung pandemic, wala nang nagkiklaim nung pandemic. O, na meron silang gano'n. Tapos, babalik niya na nag-claim sila. Pag ganun mag-claim, kaibigan niyo or kakilala niyo, dali niyo sa ospital agad. Kasi ang daming nangangailangan ng ng kagalingan sa ospital. Pero, ang Panginoon kayang magpagaling, Panginoon. Pero yung tao mismo na yun, ang last, yung during the time of Apostle Paul, sa time ng transitional period. Okay? So ngayon, pwede kang mag-pray for healing sa mga may sakit. Ang Panginoon ang gagawa doon, hindi yung tao. Nakuha niyo kwento? Tayo pwede tayo mag-pray for healing, request for healing, pero hindi tayo nagpagaling. Ang Panginoon tayo. Ang tawag doon ay unanswered prayer. Ang tawag doon. Yung mga, yung during sa transition na yan, na yung mga Israel na yung mga speaking tongues na yun, na tigit-tigit isang nagsasalita. Ano naman ang kaya mga example na gusto nilang sabihin ng time na yan? Wala lang tayong Panginoon din? wala lang doon na kung ano. Pero mostly ang ginamit is edification for edifying the church. Kaya nga hindi siya, tignan natin ha. Ang purpose talaga that time ay para naman maunawaan din ng iba for edification purposes. Balik tayo sa 1 Corinthians 14:26. Then, brethren, when ye come together, every one of you hath psalms, hath doctrine, hath tongue, hath revelation, hath interpretation, let all things be done unto edifying. Ito, edifying, for edification, hindi for confusion. Sa time na ito. Sa time na ito. So, doctrine din, doctrine. Yan, doctrine. Sama pala dito ang himno, yung pag-awit, dito no? Meron din yung Psalms kayo na-mention. Pag-awit, tama. Kasi sabi ni Pablo doon, bakit mahalaga yan? Kasi yung pagkanta dapat with understanding. Dito sa verse 15. Ayan, with understanding. Sing with understanding.
Kaya kasama pa rin yun sa time na yun, pinag-uusapan. Sige, close natin sa prayer. Sige, Pastor Kira na lang, close natin. Ama ko Diyos, sa nakatulad din na nag-aadami sa mga ko Diyos ng Espiritu Santo, mga pumalipatan na ito yung naadami, mga gobyerni, at ang kabalan din, ito yung amin para ito. Patuloy din na panagalit sa saong, ito yung dunod, ito yung nakandat ako na isipin na yun, awatan din, ito yung pagyan niya ko dito. Salamat ako, maraming, Amen.